Alright, full video in my YouTube channel, vlog 1155. Alright, ayan. Isa lang fast break na mabilisang vlog, alright. Habang kumakain lang ako, siguro 20-25 minutes, pinito. Tapos na, mabilisang vlog lang. Pag-uusapan lang natin ngayon ang katarantaduhang ginawa nitong si Josh Mojica, CEO ng Kangkong Chips. Siguro naman kilala niya. Pag-uusapan natin yung kasitan na ginawa niya sa social media. Alright. Magandang topic to mga idol. So, ita-timer lang natin. 20-25 minutes kailangan tapos na tong vlog na to. Pag-uusapan natin. Alright, kasi meron kasi siyang post na makikita niyo sa profile niya, nag-post siya ng bilyonaryo, parang ganun, parang at the age of 21, bilyonaryo na ako. Sabi niya, ikaw, yun, ang sabi niya, yun. At the age of 21, bilyonaryo na ako. Ikaw, parang ganun yung sinabi. First of all, walang bilyonaryo na magpupost sa social media na bilyonaryo na ako. Alright? Walang bilyonaryo magpupost ng ganyan, mga idol. Alright? Maniniwala pa ako kung ang nagpost is si Manny Pacquiao, yan, bilyonaryo talaga yan. Kung ang nagpost ay si Chavit Singson, yan, bilyonaryo talaga yan. Maniniwala ako. Pero ikaw, hindi naman tayo close friend, hindi naman tayo magtropa, hindi tayo magkakilala. Pinag-uusapan lang natin yung kagaguhan na ginawa mo sa social media. Kasi magandang topic to, viral na viral to ngayon. Alright, malay mo. Mag 1 billion post ako dito. Diba? Pag-uusapan lang natin yan para sa mga followers dyan na 2 million followers sa YouTube. Shoutout sa iyo dyan. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Ang mga nakasubaybay dyan. Alright, mga katarantaduhang ginagawa natin sa social media. Ayan. Walang bilyonaryong magpo-post ng ganun sa social media. Unang-una, abulin ka ng BIR. Alright, kailangan low-key ka pag bilyonaryo ka. Hindi ka lang habulin ng BIR, habulin ka pa ng masasamang tao kasi bilyonaryo ka. Delikado pa yung buhay. Walang bilyonaryo na nagpo-post ng ganun. Unang-una, si Josh Mojica is hindi naman tayo close friend. Hindi nga kita kilala, hindi nga kita nakikita. Hindi ko nga alam na sikat ka sa Kangkong Chips. Pero nakita ko yung kagaguhan na ginawa mo. Alright. Yari ka ngayon, viral na viral ka ngayon, trending ka ngayon. Kagaya ng sinabi ko, wala naman akong pakialam sa'yo. Pinag-uusapan lang natin. Mga nakikinig dyan, mga followers lang natin. Alright? Para sa mga hindi nakakilala kay Josh Mojica is sa CEO ng Kangkong Chips. Ayan. Actually, pag napupunta ako sa mga grocery store, wala ako nakikitang Kangkong Chips. Hindi ko alam kung saan ba binibenta yung Kangkong Chips na. Nakikita ko lang di social media. Alright. CEO ka, pero yung mga lumalabas sa bunganga is hindi pang CEO. Alright. 21 years old, pang-isip bata na CEO. Yan ang mga problema sa mga bata na biglang yumayaman, o kaya pinanganak ka na talagang mayaman, tapos kulang ka sa experience. Alright. Kung ano-ano yung lumalabas sa bunganga mo na hindi mo alam.
yun pala yung sisira sa iyo. Alright, kailangan maganda pa rin dumadaan kayo sa, guys, mas maganda pa rin yung dumadaan kayo sa proseso. Alright, mas maganda nga yung doon kayo dadaan sa pinakamababa. Para alam nyo yung trabaho ng mababa. Para pagdating mo sa itaas, ma-handle mo ng maayos yung negosyo mo, yung mga tao mo. Ma-handle mo ng maayos. Kasi galing ka sa mababa eh. Ang problema naman sa yung pinanganak ka na mayaman, marami kang experience na hindi nadaanan. Puro good life na lang yung nadaanan mo eh, no? Tapos marami ring lumalabas sa bunganga mo, sa bibig mo na hindi ka aya-aya. Foul, below the belt. Alright, below the belt. Ayan. Guys, matagal na ako sa mundo ng mga empleyado. Alright, sa mundo ng mga empleyado ako eh. Tatrabaho ako, naghihintay ng sahod. Pero hindi ako mayaman, hindi ako milyonaryo. Pag tinignan mo nga yung mga bank account ko, walang laman, 0. Tapos 4 na buwan na akong walang trabaho. Talagang 0 talaga. Down to the earth talaga ako, guys. Alright. Pero sa haba ng experience ko sa pagiging empleyado, never ako nakamit ng ganyang leader. Alright. Pag leader ka, pag CEO ka, owner ka, dapat yung attitude mo is pang CEO. Mag-iingat ka sa mga salita na nabibitawan mo. Pag-isipan mo munang maigi. Kasi powerful ang mga salita. Lalo na sa social media. Alright, mabilis kumalat. Alright, mabilis mag-viral. Mabilis mag-trending. Alright, pakaiingatan mo yung mga salita na sinasabi mo. Alright? Josh Mojica sinabi niya sa social media na bilyonaryo na siya at the age of 21 years old. Guys, sa lahat ng followers natin yan. Guys, hindi bilyonaryo si Josh Mojica. Alright? Hindi pa aabot sa bilyon yung pera ni Josh Mojica. Kahit ipacheck nyo yan sa BIR, hindi aabot ng bilyon yung pera niya. And bakit siya nagsalita ng ganon? Bakit siya nagsalita ng hindi totoo? Kasinungalingan o marketing strategy. Alright, siguro marketing strategy yun ni Josh para mapansin siya ng mga tao. Alright, although sikat na siya sa iba. Hindi ko siya kilala pero sikat na siya sa iba, sabi nila. Marketing strategy niya. Kung ako sa'yo, Diyos, mag-aral ka muna ng marketing. Alright. BS, Bachelor of Science in Marketing. Para malaman mo yung tunay na marketing strategy. Para malaman mo yung meaning ng marketing strategy. Kung marketing strategy mo yung sinabi mo na yon, lagapak ka ron, Brad. Yari ka dyan, Brad. Maniwala ka sa akin. Habulin ka ng BIR dyan sa ginawa mo, mga idol. Yes or no, mga idol? 2 million followers. Sagutin nyo ako kung tama ako. Kung ako yung empleyado mo dyan sa Kangkong Chips, baka sinampal pa kita ng 20 pesos. Kasi walang katotohanan yung sinabi mo. Alright? As a CEO, owner, leader, kailangan maging good example ka sa mga empleyado. Para galangin ka, respetuhin ka, tingalain ka. Alright? Napakahalaga niya, mga idol. Kailangan laging straight yung attitude mo. Huwag kang babaloktot. Kasi pinapangalagaan mo yung salitang CEO. Alright, CEO, owner.
leader, boss. Alright, lahat na ng boss, lahat na ng ba't ibang klase ng tawag sa mataas na may-ari na owner. Alright. Dapat lahat ng binibitawan mong salita, pulido, eksakto, at totoo. Walang halong kasinungalingan. Kasi pag may lumabas na kasinungalingan sa bibig mo is mababash ka, mabubuli ka, lalo na alam naman ng tao, ganun, ng totoo, di ba? Mayayari ka dyan, Brad. Alright, pero wala na, viral ka na, trending ka na, bro. Iyari ka, bro. Lalo na yung in charge ngayon sa mga tax na yan sa BIR is mahigpit yan, guys, yung babae na yan. Mahigpit yan, guys, matindi yan. Titirahin ka talaga niyan, bro. Lalo na sinabi mo na bilyonaryo ka, tapos makikita nila yung net worth mo is million pa lang pala, wala pa palang billion. So, yari ka dyan, bro. Titirahin ka talaga dyan, bro. Josh Mojica, kung part yan ng marketing strategy mo is big wrong yan, bro. Kung ako sa'yo, hindi mo alam siguro yung salitang marketing. Alright, marketing strategy. Mag-hire ka na lang ng totoong nakakaalam yung mga totoong tao na pinag-aralan talaga yung marketing para may apply nila ng maayos. Kasi yung way mo ng marketing strategy is mali yan, bro. Mali yan. Kakabagsak mo yan, bro. Alright. Titirahin ka mismo ng mga empleyado mo, mga staff mo kasi mawawalan sila ng tiwala sa'yo. Sinungaling ka eh. Social media pa. Alright? Yari ka dyan, bro. Dali ka dyan. Yes or no, mga idol, 2 million followers. Vlog 1,155. So yun lang guys, doon lang natatapos yung topic natin. Marami pa tayong nakapilang vlog, no? Kaya lang hindi ko maasikaso. Alright, sobrang busy. Yung dami na, lalo na ngayon na paalis na naman ako ng bansa. So maraming training, marami akong kailangan reviewin. Alright, mga followers natin dyan. Matagal na naman tayo, hindi 10 months na naman akong mawawala. Alright. 10 months na naman akong offline. Patay lahat yan. Reels, YouTube channel, personal account. Focus na naman. Focus na naman sa trabaho. Alright. Para kay Josh Mojica, bro, wag hambog, no? Pwedeng maghambog pag nasa lugar, tamang way ng pananalita at yung totoo, yung lumalabas sa bibig. Nasuspindi yung niya, bro, mga boss, yung lisensya niya dahil nag-video siya na nag-drive siya ng sports car, top-down, two-door ata, yun, kung di ako nagkakaman. Video siya na ganyan habang nagmamaneo siya na mabilis, no? Maano yung matulin yung takbo niya, nagbibideo siya. Tinanggalan siya ng lisensya ng LTO. Alright. Yun ba ang attitude ng isang CEO, mga idol, na nakikita niyo? Yung mga pinaggagawa niya is para siyang mga idol, para siyang isip bata na ewan na parang yun lang siya nakahawak ng sports car, ng malaking pera siguro. Para siyang inosente na ewan. Yun ang datingan niya. Unprofessional. Parang yan, walang professional na gumagawa ng mga ganyan. Yung mga bawal ginagawa. Walang professional na gumagawa. Ganyan, mga idol. Kaya ka nga naging professional eh. As much as possible, perfecto lahat ng ginagawa mo. Alright. Para iduluhin ka ng mga tao. So, dun lang nagtatapos ang video, mga idol. Marami pa akong gagawin. Ciao!